Magandang araw mga kaibigan. Ngayong oras na ito ay papakita namin sa inyong lahat ang isang aralin na may nilalaman tungkol sa pangkaisipan na naganap sa Europa. Ako po si Ryan Ruiz. Ako po si Kenneth Chan. Halika! At ating talakayin Ang Renascimento, muling pagsilang! Ang Renascimento ay nagsimula sa Italia noong ika-14 hanggang ika-16 na siglo. Nagsimula noong mga 1300s. Ang Renascimento, na ang ibig sabihin ay muling pagsilang ng klasikal na kaalaman, ay nagbigay daan sa pagbubuhay ng kapihasnang Griego at Romano. May mga dahilan din kung bakit sa bansang Italy nagsimula ang mahalagang kilusang ito. Una, maganda ang lokasyon ng Italia. Ikalawa, Ang Italia ay naging sentro ng sivilisasyong Romano. ikatlo, Naging tagapagmana ng kulturang Romano. mga universidad ng Italia. Lorenzo, take my command. Harap sa likod. Harap! At ikalipin na malawak kapaligirang intelektual. Isa sa mga bagay na nakatulong sa mga pagbabagong naganap sa panahon ng Renascimento ay ang kaisipang itinaguyod ng mga humanista. Francisco Petrarch, ama ng humanismo, 1304-1374. Malawak ang kanyang kaalaman at pananaliksik tungkol sa mga manunulat ng mga klasikong akda at sa kanyang kontribusyon sa panunumbalik ng klasikong Latin. Dahil sa kanya, nagsimula ang kilusang humanismo at siya ang tinaguriang ama ng humanismo. Giovanni Boccaccio, sumulat ng akdang Il Decameron, 1313-1376. Ang obra maestrang ito ay tanyag dahil sa husay ng pagkakasulat ng mga kwentong may halong trahedya at komedya. Niccolo Machiavelli, 1469-1527. Kilala sa katagang The End Justifies the Means. Tinatag niya ang pampolitikang kapangyarihan at bagong kaalaman sa pamahalaan. Desiderius Erasmus, 1466-1536. Kilala sa may akdang In Praise of Folly. Pinakakilalang akda niya ang In Praise of Folly na kumukutya sa mga karangyaan ng lipunan at ng simbahan. Thomas More, pinakatanyag na humanista sa Inglaterra, 1478-1535. Ang pinakamalagang aklat na isinulat niya ay ang Utopia na tumatalakay sa isang ulirang estado na kanyang pinangarap. Philip Melanchthon, 1497-1560. Pinakatanyag ng humanista sa Alemanya. Nagturo siya sa pamantasan ng Wittenberg. Isa siya sa mga tumulong sa pagsasalin ng bersyon ni Martin Luther ng Biblia sa wikang Aleman. Pagpipinta. Leonardo da Vinci, 1452-1519. Siya ang kuminta ng The Last Supper at Mona Lisa. Kilala siya bilang arkitekto, inhinyero, musiko, eskultor at pintor. Ang mga bantog niyang painting ay ang Huling Hapunan at Mona Lisa. Raphael, 1483-1520. Nagpinta ng Madonna and the Child. Ginawa siyang punong arkitekto ng St. Peter's Basilica sa panahon ni Santo Papa Leo X. Eskultura. Paolo Pisano, 1205-1278. Father of Renaissance sculpture. Lorenzo Ghiberti, 1378-1455. Inukit niya ang pintuan sa Katedral ng Florence. Miguel Angelo, 1475-1564. Nag-ugit ng Lapia. Arkitektura. Nagbago ang anyo ng arkitektura sa panahon ng Renascimento. Ang ilan sa mga mahusay na arkitekturang Renascimento ay ang mga sumusunod. Basilika ng San Pedro sa lungsod ng Vatican ng disenyo ni Michelangelo. Ang Katedral ng Florence na disenyo ni Brunelleschi, itinuturing na ama ng arkitekturang Renascimento. Musika. Giovanni Palestrina, 1525-1594, kilalang prinsipe ng musikang Renascimento ang lumikha ng mga komposisyong panrelihiyon. At ang huli, ang mga imbensyon. Ilan sa mga ito ay ang kompas, astrolabe, chart ng mga marino, pulbura at baril, papel at paglilimbag. Itinuturing na ang paglilimbag ang pinakamahusay na imbensyon sa panahon ng Renascimento. Ito ay naibento ng isang Aleman, si Johannes Gutenberg, noong 1440. Maraming salamat po sa inyong pakikinood. At ako naman po muli si Ryan Ruiz. Ako po si Kenneth Chan. Ako po si Roberto Luis de Guevara.
Ako naman po si Lorenzo De Leon. At ito ang Renascimento, muling pagsilang! Isigaw mo sa hangin, tumindig at magsilbing liwanag, liwanag sa dilim. Harapin mo. Ang Renascimento, muling Pang-escape. ang 36, 15... Sorry ulit. Renascimento. Renascimento. Ano? Renascimento. 1205. Na may nilalaman tungkol sa pangkaisipang Baka pang-escape. Ako po si Gayana Chan. Ano ko si Roberto Luis de Guzman. Ano? Hindi mo naman tuman kasi.